bisa ng mahalagang karapatan na alam ng Diyos sa kanyang pangasiwaan. Iglesia ng Diyos na buhay ng Kristo. Sa pangunguna ng ating minamahal at pinagpipitalan ng mga kapatid, Brother Joel D. Santiago, na ako po ay napag-utusan para sa ikalawang paksa sa bahagi paglilinggo para sa pamamagitan ng ganitong paraan ng ating mga sinasalawang pag-aaral. Patuloy natin patuloy ng mga kapatid ay ating mabigyan ng saganang kaalaman at mga kapatiran ukol sa mga karunungan na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paksa po na aming paglilingkod ay tulad ng ganitong pag-uusap kung bakit ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Ito po ang salitang pakikipagkaibigan. Ito ang mahalagang atin pong maunawang mabuti. Ano ba yung mga mahalagang unawa? Mga kaalamang dapat po na maintindihan ng bawat isang kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos na buhay. Kaugnay ng ating kalagayan sa ating pakikipamuhay sa sanlibutan ito sapagkat andito pa tayo sa mundong ito, kasalamuhan natin dito ang di mabilang na hanay ng mga taong nabubuhay. At tungkol sa diwang ito, mga magulang, yung salitang pakikipagkaibigan, pag hindi po naintindihan ng tao ito kung papaano, halimbawa na isang kapatid, kung papaano niya gagamitin sa kanyang sarili para iayos ang kanyang lakad, maaari pong magamit na katwiran nito. Pero ibinubunga ang resulta ng kanyang iniisip na siya'y nakikipagkaibigan, ang resulta hindi mabuti. Maaring ang nagiging bunga kamalian o maaring dahil sa pakikipagkaibigan nahuhulog sa mga gawang hindi matwid. Kaya ito pong diwa ng salitang pakikipagkaibigan. Unang-una, mga apostol na ating Panginoon Kristo po, talagang binigyan pansin dito sa pagtuturo sa loob ng mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos na buhay. Ito pinapasulat talaga sa Aklat na Santiago 4:4. Pansinin po ninyo. Kayong mga mangangalon niya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yeah. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Mapapansin po natin talaga, katutubong prinsipyo ng pangasiwaan ng Diyos dito sa lupa. Sa panahon pa ng mga apostol at ng ating Panginoon Kristo, binigyan diin na nila ang pagpapaliwanag o pagbibigay unawa sa kahalagahan po nitong salitang pakikipagkaibigan. Ito po ay bahagi ng ating pagkatao. Pag-uugali, gawi, o kaasalan na dapat po nating mapagsanay at matutuhan ang mabuting paraan kung papaano po gagamitin ng ating sarili upang maiayos po natin ang tinatawag na paraan. Alam po nyo kasi, sa mga kawikaan po ng mga taong talagang bihasa at naging
malawak ang kaalaman at kaunawaan sa tinatawag na karunungan at katwiran. Sinabi po ni Propeta Solomon sa kanyang kawikaan. Ha? Sa 22-24 sa Aklat ng Kawikaan, sinabi niya, huwag kang makikipagkaibigan sa taong magagalitin. May panganib. Yun po ay isang bagay na dapat maintindihan. Ngayon, sa kabilang dako naman, itong pagkakaibigan, po pwede rin pong magamit naman ito ng tao, taglay sa kanyang sarili, na gaya po naman ng pahayag pa rin, na sinasabi, ang tapat na kaibigan, umiibig sa lahat ng panahon. Di ba buting kaibigan naman ito? Pero yung tao magagalitin, kapag kayo naman na naging kaibigan mo, doon ka nagkaroon ng pakikipagpalagayan loob, delikado naman ang magiging kalagayan mo. Kaya, mahalaga po na talaga na maintindihan mabuti. Ano ba yung mga mahalagang unawa na kailangan nating maintindihan, maunawa, mabatid tungkol sa salitang pakikipagkaibigan. Kasi po, itong pakikipagkaibigan, ito'y estado ng ugnayan o pakikipag-ugnayan ng dalawa na mayroon silang mabuting pagpapalagayan sa isa't isa. Pag sinabi mo kaibigan mo, may tiwala ka, kaibigan mo, panatag ang loob mo, pinagtatapat mo yung mga bagay na may kaugnayan sa buhay mo sa kanya, palibhasa, bukas ang iyong kalooban sapagkat itinuturing mong kaibigan. Ngayon, doon sa pagkaibigan mo ngayon, na ipakikita mo yung iyong kilos, ugali, gawa na meron kang talagang tiwala, panatag na kalooban sa kanya. Yan po tinatawag na magkaibigan o pakikipagkaibigan. Kaya, kung pilosopyahin po yan ng iba, salitang kaibigan, kabigan. Nanggaling po doon sa salitang kabigan. Kakabig ka sa kanya, kakabig siya sa iyo. Sa ibang paraan po naman, may mga pakakatwiran yung iba. Mga issue lumilitaw. Tungkol pa rin din sa tinatawag na kaibigan. Meron kung tawagin sila, kaibigang putik. Naman tawag yun ugali kanon pakipagkaibigan nun Kaibigang putik alam yan Paano ba yung putik? Pagkatag-ulan, kumakapit. Yung iba naman, ganito naman. Kung tawagin kaibigang bote. Pagka may bote, maraming kaibigan. Di ba? Ano pa't iba't ibang mga punto na may nakapaloob na paglalarawan sa mga bagay na nagiging resulta o nagiging bunga na ang ugat ay yung tinatawag na pakikipagkaibigan. Si Hari Solomon naman, iba naman ang kanyang filosofya tungkol sa salitang kaibigan. Ang tao raw na nagpaparami ng kaibigan, nagpapahirap sa buhay. Kasi nga po, ang kaibigan, pag sinabing kaibigan, mahirap sa damdamin mo yung anyaya niya na tanggihan mo May alang-alang ka. Kaibigan Ngayon, tukol po rito, magliliwanag sa atin po itong bagay na ito, itong diwang ito. Sapagkat ito po, isa sa bahagi ng ugali, paraan ng ating pamumuhay na kailangan talagang matutunan ang maayos na paraan kung papaano magdataglay ka at magtataguyod ka ng damdaming pakikipagkaibigan ayon sa pagtuturo ng Biblia.
Paano po ba niliwanag ng ating Panginoon Jesucristo? At mga apostol ang kasalukuyang pakikipamuhay ng mga lingkod ng Diyos sa sanlibutan ito. Ito po ang pasimulang tanong at ang sagot po sa atin. Nakasulat, 5:19, unang 1. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ito po ang unang-unang bagay na dapat nating mapansin. Tayong mga lingkod ng Diyos. Ano po ang ating kalagayan sa buhay na ito? Bagaman tayo po ay nandito pa sa mundong ito, tayo'y sa Diyos. Salitang naglalarawan po na meron tayong pagkakabukod. Yung salitang tayo, impartial. Lipunan o pulutong puyo ng mga tao na merong pagkakabukod sa kanila. Salitang tayo sa Diyos. Kaya nga po idinugtong yung ang buong sanlibutan, po ba yung sanlibutan yung tinutukoy? Yan po ang larawan ng di mabilang na mga tao na bubuhay sa ating paligid, sa daigdig nito. Nakabilang dyan ang maraming mayayaman, mga marurunong, mga tanyag na mga tao sa lipunan, ang mga nag-aral o ano man ang kanilang kapalaran. Kalagayan sa buhay nito. Ngunit, walang bahagi ng pagkakilala sa mga bagay na ukol sa Diyos. Tinatawag po sa libutan. Ano naman ang kanilang bahagi? Ano ang landas na kanilang tinatahak? Nakahilig sa masama. Ngayon, kung tayo po'y sa Diyos, ito larawan ng mga lingkod ng Diyos, mga lalaki at mga babaeng nagdadala, kinaroroonan. Sila ang nakakakilala ng mabibisang mga payo at magagaling na mga karunungang nakabatay sa kalooban ng Diyos. Ang tanong po natin, paano po ba naipakikita at nahahayag sa kalagayan ng mga lingkod ng Diyos yung kanyang pagiging sa Diyos? Ayon po sa Biblia, sa mundong ito. Pangalawang Timoteo 2:19. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Meron po tatak. May matibay na pinagsasaligan na pagkakakilanlan. Yung tao ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, ano po ang sabi ng Biblia? Lumalayo sa lahat ng kalikuan. Po kalikuan po larawan ng sari-saring mga gawang masasama. Andyan na po ang iba't ibang masasamang bisyo, ugali, mga likas, na kinahihiligan ng tao sa mundong ito. Larawan ng sari-saring gawang kalayawan. Ay dyan po, dyan po napopokus ang pansin ng mga taong taga-sanlibutan. Pero sa mga lingkod po ng Diyos, ano naman ang damdamin at prinsipyo na mamahay sa kanyang kalooban dahil nakilala niya. Nagkaroon siya ng mahalagang pagkaunawa sa katwiran at karunungan ng Diyos. May selang, meron siyang delikadesa sa sarili. Ipinakikita niya sa lakad ng buhay na siya wala nang hilig makihalubelo pa ron. Kanila na ipasugal-sugal na yan. Yung mga pag-inom ng mga inuming nakalalasing na sumisira ng kabaitan at unawa, tinatanggihan na po iyan na sa Diyos na lingkod. May delikadesa na sa sarili.
kung ano man niyang mga gawang katiwaliang iyan na nakikita sa paligid, sapagkat nalalaman niya na meron siyang mahalagang papel na dapat gampanan sa buhay, kanyang nakilala ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo sa Diyos Ngayon, dahil po rito, bilang katunayan, ang mga lingkod ng Diyos, ito talaga, palibhasa sila, tumanggap ng mabuting kapalaran. Dahil sa salita ng Diyos na siyang nakilala, isinil, tinanggap nila yung muling pagsilang. At pinatutunayan po yan ng banal na kasulatan ayon kay Apostol Pedro. Pakinggan ninyo. 1:23, muna sulat. Yamang ipinanganak kayong muli, No. hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yan po ang kapalarang dumating sa atin na hindi po natin maliri. Kaya nga po nasabi ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos dahil sa kanyang mga kaloob na di masayo. Yan pong pagkatanggap natin ng kapalarang muli tayong isinilang. Sa paanong paraan? Sa bisa ng mga salita ng Diyos na katotohanan. Yan po mga magulang. At dahil dito, palibhasa ay dakilang unawa at kaalamang pumapatnubay sa isang lingkod. Lalaki man o babae, ano man ang kanyang kalagayan. Naging bahagi ng kanyang kalooban at ng kanyang damdamin. Ingatan at pangalagaan ang kanyang sarili. Gaya po ng dapat nating maunawa. Sapagkat tayo po, naunawa na kapatid ipinanganak ka lang muli. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Alin ba yun? Sa bisa ng mga salita ng Diyos na ating tinanggap, sinampalatayanan, ating naunawa, larawan po iyan ng mga kabanalang gawa. Ang mga kautusan, ang mga aral at katwiran na siyang sa atin ay gumagabay at tumatanglaw sa tuwitina upang tayo ay lumakad na may buong kayusan sa paggawa ng mga bagay na pagiging dapat at ikapagiging matuwid natin sa paningin ng Diyos. Yan po ang dapat nating makilala. Mga kapatid, bagaman tayo po ay nakikipamuhay pa sa sanlibutan ito, andito pa tayo. Kaya nga po yung tinatawag na pagsasanay sa gawang kabanalan, mahalaga na maging prinsipyo at damdamin, diwang pumatnubay sa atin. Yamang nakilala natin ang mga salita ng Diyos. Tinanggap natin yan. Sa buhay na ito, ang patutupo ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan talaga tayo naman maging maingat sa ating sarili. Pakinggan po ninyo, nakikipamuhay pa tayo rito. 17:9, 11 sa sanlibutan ito. Aklat na Juan. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Kaya ating pong Panginoon Jesucristo, bago na tuwirang talaga naganap yung pagbalik niya sa piling ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. Pinag-ukulan niya ng mahalagang dalangin sa ama. Ipinamanhig niya sa ama ang kalagayan ng kanyang mga kapatid na iniiwan niya sa sanlibutan ito. Kapag tunga po sa sanlibutan ito, mga magulang ay pinaghaharian ng sari-saring mga kaguluhan. Kaya, ang pamanhig ng ating Panginoon Jesucristo,
Pagkat nakikita at nalalaman ng ating Panginoon Jesucristo talagang may mga nakaambang panganib sa atin sa oras-oras, sa tuwi na. Naglipa na ang tukso sa ating paligid. Iba't ibang pakakas ng mga kasamaan. Na sa tuwi na, ano man saglit, ano man sandali, maaaring mahulog sa panganib, sa kapariwaraan at kapahamakan, ang kapalaran at kaluluwa ng isang kapatid. Eka ni Kristo, Ama, dinadalangin ko sa iyo, sila. Sino sila? Yun ikaw mga tao sa akin na ibinigay mo. Ang ipinalangin po ni Kristo, yung mga tao nagsitanggap ng kanyang salita. Yun ang kanyang mga kapatid na sumampalataya sa lahat ng mga aral na kanyang itinuro. Sabi ni Kristo, Amang banal, ingatan mo eka sila sa iyong pangalan. Yan po ang larawan ng munting kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang bansa ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Yan ang iglesia ng Diyos na buhay na tinawag na bahay o sambahayan ng Diyos. Mga lingkod na kasambahay ng Diyos at lumalakad sa lahat ng palatuntunan at mga aral ng Diyos. Sila ay kaya nasa sanlibutan. Iniiwan ko sila. Ako'y paririyan sa iyo, Ama. Kaya, ang dalangin naman ni Kristo, Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Upang sila ay maging isa. Nagaya naman natin na iisa. Ay sa po magiging isa. Ha? Doon sa estado ng tinatawag na kaluwalhatian na dapat mataglay. Na kung papaano ang Ama, malinis, kung papaano ang Ama, larawan ng kagandahan loob, larawan ng kababaan loob, larawan ng kaamuan, puspos ng kapayapaan. Gayon din si Kristo. Gayon ang maging kalagayan po ng kanyang mga lingkod sa loob ng bayan ng Diyos na IDB. Maghari sa atin na isang espiritu at diwa ng pag-ibig sa isang pananampalataya at pag-asa sa mga aral na ating tinanggap at mga salita ng Diyos na ating nakilala. Gayon tayo lumakad na ang ating diwa, ang ating damdamin, taglay natin ang prinsipyo na sa ating pakikipamuhay sa sanlibutang ito na pinaghaharian ng kaguluhan, sari-saring kasamaan sa ating pakikisalamuha. Marunong tayong lumayo, umiwas o umilag sa lahat ng anyo ng kalikuan. Yan po, mga kapatid, ang dapat nating makilala. Alam po ninyo, pinalaya na tayo ni Kristo. Hindi na tayo alipin ng mga gawang kasama ang iya sa paligid. Kaya, bilang katunayan po, 5:1 ng Galacia, eto. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Oh. At huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yeah. Sa kalayaan ay kay pinalaya tayo ni Kristo. Kasi po, nang dumating ang ating Panginoon Kristo dito sa sanlibutan, ang ating pasimulang kalagayan noon, larawan pa tayo na tayo mga alipin ng tinatawag na kasama. Nasa ilalim pa tayo ng maniobra, pagpapakilos ng espiritu ng masama. Naghahari ang tinatawag na kasalanan. Wala pa tayo pagkakilala nun sa katotohanan. Ngunit dahil sa salitang katotohanan dala ni Kristong buhat sa Ama na dahilan ng pagkapagsugo sa Kanya. Sa bisa ng mahalagang gawain Kanyang binigyang katuparan, nilibat ang tinatawag na pagtubos. Na pagkahayag ng Kanyang katawan sa kamatayan sa krus at sa pagkatigis ng Kanyang dugo. Tayo na mga nagsitanggap at nagsisampalataya sa Kanyang mga salita. Ano po ang tinanggap natin? Mahalagang katubusan at dahil doon, tinanggap natin ang mahalagang kalayaan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan.
Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, huwag na tayong pasako pang muli sa pamatok ng pagkaalipin. Alin po ba yung alipin na yung pamatok na yon? Larawan po yun ng mga gawaing liko, lisya, mga hidwa, bunga ng mga kautusang nanggaling lang naman sa salit-salit sabi ng mga tao at hindi ayon kay Kristo. Yan po sa lingkod ng Diyos, wala na sa atin yan. Tinanggihan na natin yan, tinalikuran na natin yan. Eka nga, sa 22 po, sa Aklat ng Roma, sabi ni Apostol Pablo, tayo naging mga alipin ng Diyos. At meron tayong bunga sa ikababanan. Ang wakas nito ay ang pagpapalang pangako sa ating inaasam, ang buhay na walang hanggan. Yan po ang dapat nating makilala. Kaya, dahil po rito, pagka tayo pinalaya na, sabihin ng salitang pinalaya na, naligtas ka na rin. Kumbaga yung kapangyarihan o puwersa ng gawang kasamaan, dahil doon sa dating liko at masamang pag-iisip na umaalipin sa iyo, wala na yung kapangyarihan sa iyo. Malaya ka na. Okay. Yung po kalayaang nasa atin. Hindi na tayo alipin na masama. Papaano marapat po natin gamitin ngayon yung kalayaang ating taglay? Bilang mga anak ng Diyos o mga lingkod ng Diyos ay sa pagtuturo po ng banal na kasulatan. Paano po niliwanag ng mga apostol sa mga kapatid? Yung kalayaang nasa iyo, pinalaya ka na ni Kristo Kaya, ito po sinasabi, 2:16, 1 Pedro. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Yeah. Gaya ka ng kayo'y laya. Malaya ka. Hindi ka na alipin. At ang iyong kalayaan na taglay, kaya paano mo gagamitin ngayon yung kalayaan na yan? Hindi mo gagamitin yan na balabal na kasamaan. Alala ang baga, maging kublihan mo, maging taguan mo yung kalayaan mo yan, na ikaw naman, nandun pa rin sa mga bagay na yung bagay na maisipan mo. Pag nagustuhan mo, bigyang pabor sa sarili mo. Nagagamit mo kublihan yan. Malaya ka na. Ang kalayaan mo ngayon, gagamitin mo, mga kapatid, bilang katunayan, 5:13, Galacia. Basahin po natin. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, ay mga glingkuran kayo. Yung kalayaang nasa iyo, kapatid, ngayon, hindi mo gagamitin magbibigay kadahilanan ka sa laman. Ang mga baala lang baga, bigyan mo pabor sa sarili mo. Ang kalayaan mo ngayon, eto, i-identify natin ang maliwanag. Kapatid, tandaan mo. Malaya ka ngayong umawit ng mga pagpuri sa Diyos na nakalulugod. Yan ang kalayaan mo. Ang kalayaan mo gagamitin mo, linggo-linggo, pagsambang pakikipagkatipong gaya ng hinihingi ng Diyos sa iyo, huwag mong ipagwawalang bahala. Huwag mong pababayaan. Iayos mo yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Iyan ang kalayaan mo. Malaya kang umawit ng mga pagpurit, pagpapasalamat. Andyan ang iyong kalayaan.
sa mga bagay na gawaing may kaugnayan sa Espiritu, na lubhang nakalulugod sa Diyos, doon mo ipakita. Meron kang ligaya, meron kang tuwa, meron galak ang iyong kalooban sa pagganap sa mga bagay na may kaugnayan sa gawang kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang iyong kalayaan. Mga kapatid. Kaya sinabi nga po ni Apostol Pablo, huwag mo ikang gamitin, magkakaroon ka ika ng mang kadahilanan, mag-iisip ka. Kasi po ang tao, kaya niliwanag ni Apostol Pablo yun ang tao, mahilig, magpapanukala sa kanya sarili. Na napapagsaligan niya ang kanya sarili naman Ang gustong gawin, bigyan pabor at kasiyahan ang kanya sarili, pero ang kinakalungan ay bagay ng Espiritu. Pababawin ko po yan. Para madaling maintindihan, magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Halimbawa na lang ganito. Ito po, may mga pangyayari ko magkamisa sa buhay. Buhay ng lingkod. Sa mga bagay na nangyayari, na nasa sa buhay nito. Pagkat nandito pa sa libutan ito, halimbawa. Yun po halimbawa, parte ng tinatawag na punto ng pangailangan, halimbawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari isang kapatid makaisip mag-request sa pangasuhan ako po kapatid, mga mahal na kinauukula, sa mahal na matandang kapatid. Ako po nagpaabot sa inyo ng mahalagang kalatas na ito upang mailapit ko po at maidaing sa inyo ang matinding suliranin ko sa kasalukuyan. Ako po, bread and butter ng aming pamilya. At dahil po sa ako ay nagigipit sa aking hanap buhay, kung maaari po sana, nais ko po na mailapit sa inyo na baka ako ay mabigyan ng pagkakataon ng aking kagipitan sa aking palibhasay na tiyempo ang aking hanap buhay sa araw at oras ng pagsamba. Gusto ilapit sa pangasiwan kapatid, sige, ituloy mo trabaho mo. Hindi bali, bibigyan kita ng passes. Pwede ba yun? Hindi. Ano dinadahilan? Sa laman. Kanong araw? Kanong kapatid na matanda, bubuhay pa kapatid na matanda. Danilo M. Santiago. Ganito na lang kapatid. Kung ano lang ang higipit sa'yo, siya mo na lang tanggalin. Hindi naman po pwedeng magpayo ang pangasiwa na. Alam lang baga, ang gigipitin at isa sa isang tabi ang gawain ng Espiritu para bigyan ka ng laya. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo na dahil sa kaisipan ng bagay ng laman, nagiging kadahilanan, pero hindi obra. Hindi po pwede. Sa maraming mga bagay, pwede po mangyari yung gano'n. Mga kalagayan. Ngayon, dapat nating maintindihan po, pagkatapos na tayo palayain na ni Kristo, tinubos na tayo dyan sa lahat ng larawang yan ng mga katiwalian at masasamang gawa na yan. Alalahanin po natin kung gaano kahalaga yun. Ika nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Dapat pati pinagtatagubilin na ika ng Diyos sa inyo, ang kanyang pag-ibig. Na dahil sa inyo, namatay si Kristo. Isipin mo yan. Natigis ang kanyang dugo. Yung ating kapalaran ganun po, kahalaga ang ating naging kalagayang tinanggap. Napabilang tayo sa mga anak ng Diyos na kanyang kinikilala. At sa gayong kalagayan, kapatid, samantalang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, ang ating pakikipamuhay ayon sa mga apostol. Kailangan talaga bantayan natin mabuti ating sarili. Alagaan natin, ingatan natin yung kapakanan ng ating kaluluwa, yung halaga ng mabuting pagkatao
Nalalikha sa atin dahil sa katotohanan ng ating natanggap. Tayo'y ipinanganak sa bisa ng mga salita ng Diyos. At dito tayo kailangan talaga magpakatibay. Kaya, niliwanag po ni Apostol Pablo ang ating kapalaran sa mundong ito, yung ating kalagayan sa pakikipamuhay, kung paano tayo gagalaw, kikilos, yung ating buong pagkatao. Ganito po ang sinasabi. Paggamit ng ating kalayaang taglay ayon sa Biblia. Pilipos 4:8-9. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, Yeah. anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, Oh. anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kaya kailangan po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, talaga magaling tayong mananda. Pagkat ang mga tagapagturo po naman ng ating Panginoon ng Diyos hindi naman nagkukulang sa ating magpauna ng mga kaalaman. Kaya sabi nga ni Pablo, ang mga bagay mga kapatid na inyong natutuhan. Ano ba yung natutuhan yung itinuro ni Kapad na Pele? Ano ba yung natutuhan yung itinuro ni Kapad na Doro? Ng iba't ibang mga tagapangaral mula sa turo ng matandang kapatid, sa pangangasiwa, sa ating kabuuan na ating pagsasama-sama. Yun po ang ating tandaang mabuti. Mga bagay inyong nakita sa amin. Paano ba nakipabuhay? Paano ba nagdala, nagtaguyod ng pamuhay kaakibat ang gawain dahil sa tungkuling tinanggap, sa larangan ng paglakad sa katwiran? Yun po ang halimbawa. Ang mga bagay ito, sabi ni Apostol Pablo, isipin ninyo, alalahanin ninyo mabuti. Yun ang ating dapat tularan. Bakit? Sa gayon, ang Diyos ng kapayapaan, papatnubay at sasama sa atin. Kaya, pag ikay lumihis doon, sa bandang huli, sasaklutin ka ng hindi mabuting kapalaran. Kalungkot isipin. May mga pangyayari kung magkamisan. Bakit ang kapatid nahuhulog doon sa galong? Sinasaklot ng pighati. Isipin mo sa sarili mo. Ako ba'y sa kaya ako nagkulang? Kasi sa isang talata sa Aklat ng Awit, sabi ni Haring David, bago ako napighati, ay nagkasala ako sa Panginoon. Di ba? Opo. So, may dahilan. Kaya, nangyayari yun talagang mga bagay, palibasa binilang na anak. Kaya meron mga natawag na mga pangyayaring nararanasan ka sa buhay na dumarating. Pero, ang layon, matuto ka pa rin. Gano'n? Di ba? Opo. Ngayon, kaya pong ating kalayaan sa diwang ito, ang dapat nating matandaang mabuti. Paano natin gagamitin yan sa ating pakikisalamuha, pakikitungo sa ating kapwa, sa palit, sa mundong ito, na hindi tayo lilihis o hindi tayo masisinsay sa talagang panuntunan ng gawang mabuti at ng kabanalan. Ang isipin lang po natin, lahat ng bagay na malinis. Lahat ng bagay na totoo. Kaya, lahat ng bagay na may mabuting ulat. Kaya, ano bang gagawin mo? Siguruhin mo, ang ulat niyan ay magiging mabuti. Huwag ka papayag na ikaw ay masangkot doon sa ulat na pangit.
Sa ulat na kahiya-hiya. Pagka ang resulta ng ulat o report, hindi mabuti, kahiya-hiya yan. Di ba? Alam naman natin din sa IDB, hindi naman kinukusinti yung ganun eh. Dahil meron tayo talagang tinatawag na mga palatuntunang nilalakaran. Di ba? Kaya talagang in-identify ni Pablo na malinaw. Lahat ng bagay na matuwid, kung may anumang kapurihan at kung may anumang kabutihan, lahat ng bagay na kagalang-galang, gawin ninyo ang mga bagay na ito. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yun po ang talagang dapat nating maging kalagayan sa buhay na ito. Gayon po natin gagamitin ang kalayaang ibinigay sa atin. Ha? Mga kapatid, sa lahat ng gawa na pagsunod at pagtalima sa kautusan ng Diyos na dapat nating lakaran. Ngayon, tanong po natin, bakit ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ano ang mga bagay na naghahari sa sanlibutan? Sa aklat po ng unang Juan 2:15, talatang 16. Ito nakasulat. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Oh. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Oh. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, Ano ba yan? ang masamang pita ng laman, Yan. at ang masamang pita ng mga mata, Oh. at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yeah. Kaya pala po, yung tinatawag na pakikipagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos. Ano-ano ba ang mga bagay na nasa sanlibutan? Lahat ng masasamang pita ng laman. Paano ba yung pita ng laman? Yung salitang pita, nasa. Hindi ba yun yung pita, yun din ang nasa? Opo. Yun ang paghahangad. Pagka isang bagay pinipita mo, minimithi Opo. ng sarili mo yun. Makuha mo, magawa mo. Yun ang pita. Ngayon, hinihikayat ka ng puwersa ng pita na yun. Nagawin mo yun. Ano ba yan? Lahat ng masamang pita ng laman. Akita po naman natin dyan sa libutan ang sari-saring umiiral na mga gawa. Puro katiwalian. Kasama lahat ng mga ugaling mahahalay. Anya na po ang mga kalibugan. Anya na po ang mga sari-saring mga kalayawan. Lahat ay kang masamang pita ng mata. Meron pala masamang pita ng mata. Kaya ugali mo ka sa libutan. Meron tao mas matanda na, mahilig pang naninili. Ugaling manili. Kung kailan mga tahimik ang oras at yung mga gabing madilim, pasukot. At yun ay pita. Hanggang hindi na idadaos yung kanyang nakahiligang yun. Yung kanyang kakatuwa ayon ng loob. Hindi makali. Sarili. Paano? Ipita. May bagay na napansin dahil sa sama-sama magpita ng mata. Meron nga kwento nung araw dalawang magkaibigan. Napunta sa isang bahay nung kakilala. Ito ba yung trumpo? Nakita. Ilaruan yun ng anak nung may bahay. Yung ginawa ng isa, dinampot at ipinamulsa. Di ininulong ka kasama. Ba't mo kahit pinamulsa yung trompo na yan? Buti kaysa bibili nito. Ito kayo mapaglalaroan din ang anak ko. Isipin mo, nakita lang yung trompo. Maliit na bagay. Dahil sa yung pita, hindi kaya
Pigilin yung sarili. Naku. Iyan po ang nasa libutan. At ang ikatlo, kapalaluan sa buhay. Yan po ang takbo ng buhay sa ating paligid. Paparis ba tayo doon? Hindi po. Hindi. Bakit? Dahil dyan po sa ugaling kapalaluan yan ng tao. Ang mundo naman ay hindi naman maapula ang paglaganap ng kasama. Si tao kasi pagka inaalipin ang isip na palalo, nasa isip po, siya pinakamagaling, siya pinakamahusay. Yan po ang isip. Nag-iisip ng laging siya ay nasa mataas na kalagayan. Bagay na hindi naman niya dapat isipin sa kanya sarili. Yan po ang sanlibutan. Eh tayo, mga lingkod, tinawag po tayo sa kakapayapaan. Yung kalayaan, ibinigay sa atin, gagamitin po natin para maghari ang tinatawag na pag-iibigan. Para maghari ang tinatawag na pagmamahalan. Yung diwa ng kababaan loob, ng kaamuan, dahil sa pag-ibig na kay Kristo. Yan po ang bunga ng mga salitang dapat makita sa atin sa buhay na ito bilang lingkod ng Diyos. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, bilang katunayan po ayon kay Apostol Santiago na talagang ang sanlibutan ito. Larawan po talaga na sari-saring kaguluhan niya. Kaya, ang kailangan ng mga lingkod ng Diyos talaga, mag-ingat sa ating pagdadala ng buhay ay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Santiago 3:14, 16, ganito po ang nakasulat. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapure at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Ayan. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Pansinin po natin. Sabi ni Apostol Santiago sa mga kapatid, kung sa inyo, yung mga kapatid po ni Apostol Santiago ito, ang kanyang kausap, kung sa inyo mga kapatid, merong mapapait na mga paninibugho, dahil lang po dyan sa mapait na paninibugho, buhay na mag-asawa, nagugulo. Mahantong sa hindi mabuting, kaya kapatid na Danilo M. Santiago, matandang kapatid, nakalikhanong awit na inaawit natin ukol sa espiritu tungkol dyan. Na kailangan bagay na iisipin mo, hindi bintang. Sisiguruhin mo, totoo, may patotoo, may ebidensya. Para hindi mahulog sa tinatawag na suspetsa dahil pagbintang ay kasalanan, ikaw ang mananagot ka sa kasalanan pagbibintang. At yung natawag na paninibugho, sabi nga ng banal na kasulatan, kung sa inyo ay kayo may mapait na paninibugho, mga pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, ano po ang resulta niyan? Masama ang ibinubunga. Bakit? Makita mo, sa loob ng tahanan o sambahayan, bumangon ang kaguluhan. Nagkaroon ng mga pagtatalo. Maaari mangyari, magbunga ng paglalayo-layo ng loob ng magkakapatid. Malawang di magbabatian yan. Hindi na nagtuturingan niyang magkakilala at wala na pagpapalagayan loob. Ano masama ibubuka? Hanggang sa yan, tuluyang malugmok at mawalan o
o mariwara ang pag-asa ng kanyang mga anak. Yan po mo. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang ganitong kaisipan at ang ganitong diwa, hindi ito ang kabahagi ng karunungan na gagaling sa itaas o sa Diyos. Hindi yan ang turong ating tinanggap sa IDB. Hindi yan ang aral at yan, hindi yan karunungan yan. Ang natutuhan nating ipinakita sa atin na halimbawa ng mga tagapangaral, ng mga nagsisipag-akay at nagsisipag-alaga sa atin, ng mga mangangaral o bantay ng ating kaluluwa. Ano yung mga karunungan yan? Nasa laman sa dyablo. Kaya, kung ikaw ay kung ikaw ay makipagkaibigan ngayon dyan, tagasunod ka riyan, yan ang larawan ng buhay na nababadha sa iyo, yan ang nagiging ugali mo, likas mo, mga gawang kalikuan, katiwalian, larawan ng gawang masasama, hindi ka na alipin ng Diyos. Sino umaalipin sa iyo? Si Tana. Alipin ka ng dyablo. Dahil, ang kaisipan nasa iyo, na pumapatnubay, kaisipan ng dyablo. Ikaw, Santiago. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang salaman, sa sanlibutan, sa dyablo. Ganyan po, kapatid. Dapat natin. Kaya itong salitang pakipagkaibigan po, malinaw na niliwanag ng mga apostol, maging sa kanilang panahon na kanilang pagtuturo. Di ka tigawala lang baga, lingkod ka, linggo-linggo, sumasamba ka, maawit ka, pero nawawala ang delikadesa mo sa larangan ng lakad ng buhay mo sa iyong pakikisalamuh at pakikitungo sa paligid, sa sanlibutan ito. Ikaw nga narinig ko lakad naman ang buhay mo, paglipad ka ng uwak. Kasama ka rin sa pagsika. Lumipad ang kwago. Kasama ka rin. Abay, naku, paano yan? Para kang boteng 4 kanto, saan man ay kapihitin isang mukha, isang tabas, isang anyo. Alang delikadesa. Ay, nako, hindi dapat magkagano. Katunayan po, na talagang delikado. Kailangan talaga matutuhan ng mga kapatid. Yung mabuting paraan ng ating pagdadala ng buhay sa sanlibutan itong pinaghaharian na kasamaan ng mga kagawang kalikuang yan. Gaya na po dapat nating makilala ayon sa pagtuturo po ng banal na kasulatan. Hindi tayo dapat mahayag ang ating mga gawa, ang ating mga kilos, pag-uugali at galaw na tayo ay nakikipagkaibigan sa mga bagay na sanlibutan. Ito po, pakinggan ninyo. Kasi po pagka doon tayo nahulog, ito ang ating kauri. Ayon sa Biblia, 6:15 hanggang 16. 1 Korinto. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Yan. Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patotot? Ayan. Huwag nawang mangyari. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patotot ay kaisang katawan niya? Sapagat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Pasilip po natin. Pablo, talaga rektahan. Sa harap ng mga kapatid na nasa ilalim ng kanyang pagtuturo. Sulat po ni Pablo ito sa mga taga-Korinto. Kasi yung lokal na Korinto sa pasimula, diyan talaga bumangon at diyan talaga nahayag ang naparaming mga kapilyuhang gawa. Ito sa pasimula. Pero yung Korinto, sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo, iyan ay nakarecover. Iyan talaga sumigla, tumibay, at talagang
nalagay sa tinatawag na kaayusan. Ngayon, ika ni Apostol Pablo, sa harap ng maraming mga kapatid na nasa ilalim ng kanyang pagtuturo, di ba kayo nyo nalalaman? Sabi sa mga kapatid. Kayo'y mga sangkap ng katawan ni Kristo. Paano ba yon? Ang katawan po ni Kristo, yan ang katawang iglesia. Larawan ng isang taong bago. Sa katawang iglesia na yan, diyan po tayo nagkaroon ng bahagi at pakikipag-ugnay. Bilang isang kaanib, o naging bahagi o sangkap ka ng katawan ni Kristo sa pagkakaugnay mo riyan. Ika ni Pablo. Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko sangkap na isang patuto? Huwag naman mangyari. Hindi po pwede, di obra. Masasalawula. Di ba? Opo. Kaya, paano? Meron mga pangyayari ko magkaminsan, nakikita niya, ang lakad wala sa kaayusan eh. Kung naiintindihan mo sa sarili mong ikaw ay bahagi o sangkap ng katawan ni Kristo pagkakaugnay mo sa iglesia. Halimbawa, isang membro o isang, kung ikaw man lalo pa kung nasa hanay na isang tagapagturo, pastor, tagapag-akay. Yung bagay na nangyayari sa buhay mong hindi dapat mong magawa, ay siya naman nahahayag sa iyo. Siya nakikita sa iyo sa kawalan mo ng tinatawag na delikadesa. Pag naanyayahan ka ng mahilig uminom ng alak, kasama ka sa lasigan. Kasama ka sa ganitong mga bisyong mga bagay ng kalayawan. Kapatid, hindi dapat magkaganon. Ika ni Pablo. Hindi ba kayo nalalaman? Ang nakikisama sa patutot. Kaisang espiritu niya. Ay, yan ang larawan ng sanlibutan, mga kapatid, na ating kasalamuha sa tuwi-tuwi na. Larawan ng mga tao, walang pagpipigil sa sarili, walang delikadesa. Ang hinahanap na lagi at ang kanilang intensyon, mabuhay sa layaw, ibigay sa sarili kung papaano sila makadadama ng walang kahulilip na luwalhati at galak ang kanilang sarili. Kaya, yung sanlibutan yan, adjust sa galing kalibugan, sari-saring mga gawang kalayawan. Yan ang mga masamang pita ng laman eh. Sa lingkod ng Diyos, sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay, kung ang isang kapatid halimbawa, maging ganito, ang mahayag na kalagayan sa kanyang lakad ng buhay dahil sa hindi niya pag-iingat sa sarili, walang pagpipigil, ang nananaig sa kanya, espiritu ng salamang isip, nagpapakahilig sa kalayawan, mga pita ng laman ang naghaharing sa kanyang katauhan. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Ang gayon, ang tawag ni Apostol Pablo, nasa uring patutot. Ano ba yung patutot? Prostitute. Kumbaga sa babae, kalagkarin. Yan ang uri ng tinatawag na mga babaeng masunod lang yung kapritsyo nila, nagbibili ng laman para masunod yung kanilang aliw at ligaya ng buhay. Babae walang delikadesa, patutot. Yun po ang nagiging kalagayan. Kaya, sa ganitong katwiran, kapatid, kailangan talaga maintindihan sa sarili yung diwang nakapaloob sa halaga ng salitang pakikipagkaibigan. Kasi pag hindi mo naunawaan, bisa na kapatid sa iglesia, meron nga akong nabati nun kasi kapatid din, nalasing ba't makakubrad nagkaganyan ka? Di naman kako bawal sa atin ang uminom ng alak.
Kaya lang, may paraan na itinuturo sa atin sa mabuting paggamit niyan. Konti. Ha? Alam naman nakakako natin yung sukat ng konti. Ha? Kasi kako, ang matapang na alak, ang nakasulat sa Bible, iyan, nag-aalis ng kaalaman sa tao. Yung tao, nawawala yung tinatawag na katinuan ng kanyang pag-iisip. Nagiging mangmang, nagiging bobo. Hanggang sa makagawa ka ako ng sari-saring mga bagay na hindi dapat mangyari. Ano ba ba't ka ako humantong sa ganon? Kasi eka eh. Ako eka eh. Baka naman eka sabihin, nakatwirap eh. Baka naman eka sabihin lang, hindi ako marunong makisama eh. Yung salitang pakikisama. Ginamit na kalungan. Noong kanyang pagkatao, sa kanyang pakikitungo at pakikiayon, doon sa kanyang ipinalagay na kaibigan. Ay ano naging resulta? Anong ibinuwa sa kanyang sarili? Dahil sa kanyang inakalang siya ay gumagawa ng mabuting pakikisama. Ang nagawa niya ay bagay na hindi matuwid. Nagbunga ng tinatawag na kasalanan. Ayan po mga kapatid. Kaya, sa ganitong mga katwiran, sa ganitong kalagay ng sanlibutan, ano ang payo ng mga ngaral o tagubilin sa mga kapatid sa Iglesia ng Diyos na buhay sa pakikisama at pakikisalamuha sa mga hindi kapananampalataya? Sapagkat nandito pa po tayo. Hindi naman ika nga ni Apostol Pablo hindi naman tayo talaga makaiiwas dito. Sila ang ating kasalamuha sa tuwi-tuwi na, sa ating paligid. Ano yung dapat nating matutuhan na paraan? Dapat nating maging kaisipan upang tayo naman maging tiwasay at payapa sa tuwi-tuwi na, sa ating pagdadala ng buhay, na tayo'y lumalakad at may pagmamalasakit tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito po, pakinggan ninyo, 12:18 sa Aklat ng Roma. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa iyong makakaya, ibinigay sa iyo yung natawag na kalayaan. Gamitin mo yung kalayaan mo. Magkaroon ka ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ayaw. Pag hindi ko na kaya ang gusto mo, hindi na ako, kasi binigay lalo, ayon sa iyo makakaya hindi ko na kaya yung gusto mo ka sa akin Bueno, eka. Kung talaga ekang hindi mo matatanggap yung prinsipyo ko, ay bueno. Ay bukas eka, pintuan ng ating tahanan. Malaya ka. Ibigay yung kalayaan ko Mamili ka sa dalawa. O alis sa dalawa, ang pailalim ka sa aking disposisyon. Ay ko mo, hindi ko kaya pakisamahan yung gustong mangyari. Hindi umisplit ako. Ayan, inaanyayahan mo, gusto mo ngayon ako makakahalubin, makajaming-jaming sa inom-inom. Okay, pagbibigyan kita, 1 hanggang 2. 3 shot, okay ako. Pero higit sa ron, tatanggihan na kita. Hindi ko na kaya yung iba, bakit nalalasay? Bakit nalalango? Hindi na kaya tira pakitira kung bakit na nangyayari sa tao kung magkabit siya, di mo maintindihan na ugali Mabuti pa kung minsan brad hinaro yung kalabaw Ang kalabaw na nauuhaw, dalhin mo sa tubig. Iinom yan. Pag ang kalabaw, nabusog.
titigil na pusa. Kahit nandiyan, sarap yan ng tubig, hindi na yan iinom. Yung iba. Kaya, nangyayari kung magkamisan, lang ma-impluwensya ng alak. Nagkaroon pa ng mga panuntukan, gano'n, ganito, gulo, kagalitan, away-away. Kaya, sa ganito pong kalagayan, hindi maapula ang ligalig. Gayun pa man, kung maasalimutan po nasa ganyan talaga sitwasyon, tayo naman mga kapatid ang binibigyang unawa at kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral at katwirang dapat nating taglayin at ingatan sa buhay. Ayon sa Diyos, ang kailangan sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung hindi kita magiging kaibigan, hindi naman kita magiging kaaway. Wala tayong pagtatalunan. Di diyan ka, ako'y dito. Pagkat nakikilala ko sarili ko. Kaya, hindi ko kaya yung ugali mo, yung hilig mo, yung ligaya mo. Bahala ka sa buhay mo. Ano narinig kong katwiran. Bahala ka sa Maynila mo, bahala ko sa Maynila ko. Kamot your own business. Mind your own business. Kanya-kanya po ang tao. Kaya lang, mahirap po kasi yung malagay doon sa gaya na sinabi ni Apostol Pablo. Nag-uugali parang patutot. Walang delikadesa. Sige dire, todo pasa. Ngayon, patunayan po, talaga kailangan sa atin bilang mga lingkod, dumating na po naman sa atin ang salita ng Diyos, pinanganak na tayo ng salita ng Diyos, naunawa na natin yan, itinuro naman sa atin yan. At yan pa rin ang halimbawang ipinakikita sa atin ng mga sa atin ay nag-aakay o nagtuturo. Ngayon, kailangan po sa atin, tularan natin sila. Huwag tayong maging gaya ng mga mangmang. Sabi ng Biblia, 5:15, 17 peso. Ganito po ang pagtuturo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po, mga kapatid na malam. Huwag tayo maging gaya ng mangmang. Paano ba yung mangmang? Yung mangmang, may nag-aakala pa sa sarili yun Kaya na yung ginagawa, ito yung kanyang naging ugali. Pero iniisip pa tama pa. Ang paniniwala, wala pa siya nagagawang mali. Bakit nagkagano? Sa kamangmanga. Yan po ang kalagayan ng mangmang. Ngayon, mahilig yung maghawak doon sa kanyang sariling unawa. Ang mapapansin mong ugali ng taong mangmang, mahilig yung magtiwala sa kanyang sariling kaunawaan. Pero ang mag-unawa at mag-alam yan ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, wala sa kanya. Kaya yan maigiit niya katwiran. Halimbawa, kausap mo yan. Lalaban ng pabanila na ugat ng lig, hindi may patatalo yung kanya na ipilit na katwira yun. Kahit ba. Yan po ugali na. Ang kailangan po kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ating unawain. Gayon tayo lumakad, gayon tayo mamuhay, gayon natin ipakita ang ating pag-uugali na nakasalig at nakaayon sa lahat ng mga palatuntunan ng gawang mabuti at kabanalan na itinuturo sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Sa ating pakikipagkaibigan sa buhay na ito, tayo masalukuyang nasa ating pakikisalamuha, pakikitungo sa sanlibutan. Ang sanlibutan yan na siyang larawan ng mga taong kinabibilang at alipin ng mga bagay na naghaharing siyang naging dahilan na sari-saring katiwalian, mga gawang kalikuan, kaguluhan sa buhay ng tao. Palibasa, mga gawa ng dyablo. Kaya sa atin po ang payo, tanggapin po natin
Alahanin natin mabuti, unawain natin, itanim natin sa ating kalooban. Ito po ang bilin sa atin ng Diyos. Pagkatapos na tayo ay maibukod, tayo kanyang hinirang na mga anak, tayo kanyang pinaglaanan ng kanyang mabubuting mga pangako. Ang mga aral at katwiran sa atin ay kanyang inihayag. Binuksan ang mata ng ating puso para patnubayan tayo ng karunungan at pagkaunawa. Sa loob ng IDB bilang magkakapatid, ito po ang bilin sa atin. Panawagan ng Diyos, huling talata, 6:14 hanggang 18 ng pangalawang Korinto. Ito po ang nakasulat. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, kaya nang sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yan ang paalaala. Yan ang bilin ng Panginoon na sa atin ay tumawag. Ibinukod ko na kayo. Itinuring ko na kayong mga anak. Iniukol ko na sa inyo ang aking dakilang pag-ibig at pagmamahal. Kayo aking mga hinirang. Eto, ang aking bilin sa inyo, huwag na kayong makipamatok ng kabilang. Para kayo ay mahulog din sa mga gawang katiwali ang humahanto sa kaguluhan. Kaya. Kat yung salita pong pakikipamatok, pakikiugali. Ay yung mga hindi sumasampalataya, ano ba ugali nun? Saan sila mahilig? Pagka nagkita-kita, isang paglilibang pa rin sa kanila yon. Halimbawa, dadalo sa lamay, sa kapitbahay, kabaryo. Ang nilalaro doon, baraha. Di ba? Lang ugali medyo pandemic ngayon, nagbawal. Na-control. Pero, dati, kung yung minsan palibasa sa libutan, mahilig sa ganun Sipin mo, pinagbabawal na. Yes, gaya ng mga pasabong, kaya larawan niya ng mga sugal Ay yung mga patupata sa baryo. Tuloy pa rin. Kung may sisigit pa rin Di ba? Nung magipit yung larong sa field, sa online naman, meron ba mag-asawa ngayon? Tumutubo naman ang kagalitan at away. Paano? Ay namabisto yung asawa Yung pala sa online sabong doon naman napahilig. Siyempre, kakaroon ng trouble. Diba nakangiyagi sa tuwa. Pagka nanalo, ay pag natalo, paano? Ayun. Kung ano ba, ayun ay gawa ng tinatawag na sanlibutan. Na hindi dapat, kung yan ba nangyayari nakikita natin sa ating paligid, kanila na yan. Ang bilin ng Diyos sa iyo, kapatid, lumayo ka't umiwas ka riyan. Hindi ka dapat na makasali pa ron. Anong pakikipagkaisa meron? Pag sila nakaisip sumamba, sasambahin nila Diyos-Diyusan. Ikaw naman ay pagdating ng linggo, sasambahin mo yung Diyos na Espiritu, tunay na Diyos. Yan po mga kapatid. Walang pakikipagkaisa. At kung maipakita mo sa buhay mo na ikaw ay lumalakad na may kaayusan, dahil sa mga katwiran at mga kasalita ng Diyos na iyong tinanggap at yung naunawa. Ano ang sabi ng Diyos naman sa iyo? Pangako niya. Ako sa inyo magiging ama at kayo sa aking magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon.
Di ba napakabuting kapalaran nyo? Opo. Kaya, ganito ang maging misyon natin at ambisyon natin sa buhay, kung paano tinanggap natin ang pagkasilang na muli sa bisa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang mga aral na ating tinanggap, ating naunawat, sinampalatayanan, gayon natin pagmalasakitan, may buong paninindigan sa ating pagtalim at paggawa. Pakita natin, tayo mga lingkod, na talagang nasa atin ang tunay na diwa ng pag-ibig, una sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating kapatid, na siyang damdaming sa atin ay maghahatid sa ganap na kasakdala ng ating mga paglilingkod ay sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kaya tutula, kapatid na Henaro, sa buhay ko, Opo. tatlong klase lang ang kaibigan ko. Tatlong uri. Una, itinuring kong kaibigan ang Diyos. Pangalawa, si Kristo. At pangatlo, mga kapatid na namumuhay sa katwiran. Kapatid man at nakikita kong ang lakad wala sa katwiran, kinatatamara kong batiin Sa totoo lang, hindi ko tinuturing na kaibigan. Bakit? Wala kapayapaan yung espiritu Bakit? Nabasa ko kay Pablo Sa kanyang sulat, hindi ko sinasabi sa inyo na sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito, mga malalasing mapagsamba sa Diyos ang kayo magsilayo. Kung di, magsilayo kayo sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya ay manlalasing, kung siya ay mapakiapid, kung siya ay mapaggawa ng kalikuan. Kaya, kasi doon sa paglayo mo, pakikita mo yung delikadesa mo, may prinsipyo kang itinatanyag. Meron kang damdamin at simulay mabuti na gusto mo. Bigyang puri at dakal, alang-alang sa Diyos at kay Kristo na iyong kinikilala at pinaglilingkod. Ayan, totoo. Yan po, mga bagay. Ang lahat ng yan nakapaloob na diwa sa larangan ng salitang pakikipagkaibigan. Kaya sa mga kapatid, tandaan po natin. Mabuti ang kaibigan kung kaibigang tapat. Kaya masarap kaibigan ng Diyos at si Kristo tapat. At yung kapatid na may malinis na damdamin at puso, masarap maging kaibigan. Bakit? Mabuti ka palagayan Hindi ka dadayain. Hindi ka lalamangan. Wala sa kanya yung isip na baluktot Pero sa libutan, makipagkaibigan ka sa kahihilahin, sa kapariwaraan, pagkaligaw, pagkasinsay, sa mga bagay ng kasinungalingan na sa libutan ito, napawaw sa laman at sa dyablo. Loobin ng Diyos sa mga kapatid, na sa atin ay patuloy na. Sumagala tayo sa unawa at kaalaman, sa lalong mga mahalagang bagay na nais ng Diyos na makita sa atin sa lakad ng ating buhay. Tandaan natin, nakikisalamuha pa tayo sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan ito, pinaghaharian ng sari-saring kaguluhan. Gayunpaman, alalahanin natin lagi na tayo ay sa Diyos. At ang mga mangaral ng Diyos na sa atin nag-aakay, sila mismo, gaya na sinabi ni Pablo, itinuro na sa atin at ipinaunawa sa atin ang lahat ng bagay na karapat-dapat nating maging paglakad sa buhay. Mga bagay na ating nakita sa kanya, kay Pablo, narinig, natutuhan, dahil itinuro, yun lang ang ating tatandaan mga kapatid. Yan, ang mabuting paraan kung paano tayo mamumuhay. Tiwasay, payapa sa sanlibutan ito, na hindi tayo maging alipin ng kalikuan. Hanggang dyan mga kapatid, ang akin ay paglingkod sa paksang ito.